Ano ang general sentiment ng Luneta? I took part, At EDSA din, ano? opo. Ganun din. What is the clamor of the people, the students in particular, the youth? I took part in the early parts po, no? So, majority po talaga nung sa youth is that yung sa education, number one, nakikita natin cut ng budgets, lalo na sa state universities na probably the only chance of other youth to go to college. Tapos ikakat pa nila na ikakat yung budget and then malalaman pa Kasi namin. yung dapat para sa education, di ba, ka Jimmy, pumunta sa public works, sa mga ghost. Meron Opo. namang ghost computers dyan sa education. May ghost iPad, may ghost eskwelahan, ano, puro ghost. Lahat ata meron mga ghost. So, edukasyon. Education po, Education number budget, one. yes. Transportation, super important po sa aming mga estudyante na yung mga jeep, yung mga trains, it is what, sorry. Pero yun yung nagdadala sa amin para makapasok sa school araw-araw. And makikita mo na instead na tulungan yung mga, for example, jeepney drivers, binabaon pa sila sa utang. And then malalaman ng youth or malalaman ng lipunan na hindi pala siya sa amin napupunta, sa mga bulsa nyo pala. So, parang continuously, yun po talaga yung hinaing namin, lalo na po sa education budget talaga. Also, another big part din po is yung flood control. Obviously, that's the biggest issue naman po ngayon. Kasi, perwisyo po siya pati sa mga estudyante na papasok kaming school, tas uuwi kami, kailangan namin sumugod sa baha. Tas sobrang daming health risk pa. Also, yan pa, isa pa sa health, yung budget sa healthcare system dito sa Pilipinas. Ang hirap-hirap magpa-ospital. Meron nga pong kasabihan sa mga kabataan ngayon na if you're from a middle class family, one sickness would bring you to poverty. So parang isang sakit lang, maghihirap na talaga kayong buong pamilya kasi it's so hard to get a proper healthcare system here. And if kung kukuha ka man ng proper healthcare, sobrang mahal naman as in. So ayun po yung mga majority ng hinaing talaga ng mga estudyante kasi it affects daily lives of us students. Hindi siya nakaka-apekto na parang like super minimal lang, hindi eh. Kasi araw-araw mararanasan namin yun, yung init ng transportation, yung pag hindi nag-suspend agad, tas susugod pa kami sa baha, yung mararanasan namin yung ibang friends ko na nagsa-study sa state universities, they would experience na 50 sila sa isang super cramped room, tas walang aircon, walang TV, bukas lang yung mga bintana. It's so hard for us to push through our education or push through with our lives as students. Kung yung mga small things na bumubuo sa araw namin or yung magdadala sa amin doon, hindi na siya maayos. So, ayun po.